Cagayan de Oro City. Mabuhay! Welcome to Tinago Falls! Ang ating Tinago Falls ay may haba po ito na 250 feet at may lalim po ito na 90 feet. Ang ating Tinago Falls ay meron po itong hagdanan na ating bababain ngayon. Siyempre, mamaya aakyatin na may 355 steps. Kapag tayo nakaramdam na karanas ng panghihina o pagkahilo, kailangan muna nating magpahinga at mag-relax muna. Meron po tayong balsa doon, pwede po tayong sumakay. Tumawid po ng ating ilog, ngunit may bayad po ito. Doon na po tayo makikipag-usap sa mga taong tagahila nito. Ang ating Tinago Falls ay hawak po ito ng Iligan City at naging boundary po ito ng Linamon, Lanao del Norte. Meron po tayong guide, sila po ang magbibitbit ng ating mga gamit, magbabantay po ng ating mga gamit dahil baka po naman may mawala ng mga gamit natin habang tayo nag-i-enjoy sa paligid, wala po tayo mapaghanapan dahil talagang marami na po tao sa baba. Sila rin po maghahakot na mag-iwalay ng ating mga basura dahil hindi po pwede na magtatapon tayo kung saan-saan po lang sa baba dahil eto po ay may multa. Kung sino sa atin na makikita po ang huli na magtatapon ng kanyang basura sa baba, pang-akyat po nila, magbabayad po sila. At higit sa lahat, sila din po ang magbibitbit ng ating life vest pababa at paakyat dito dahil kapag basa na po ito, mabibigat na po ito. Ang ating guide dito ay hindi po sila nagtatrabaho at syempre, may bayad din po sila na 200 pesos bawat isa sa kanila. Kapag maganda naman po ang kanilang servisyo sa inyo, pwede po ninyo itong dagdagan. Ang kanilang kinikita mula sa inyo, magagamit po nila ito pambili ng ulam, bigas para sa kanilang pamilya at mas masarap naman po sa pakiramdam kapag nakakatulong din po tayo sa iba. Ako naman po ang inyong lingkod na nagsasabing, anong halaga ng ating kayamanan kung sa iba'y ipagdadamot nyo naman? Magandang hapon, Cagayan de Oro City! Once again, mabuhay! Welcome to Tinago Falls! 355. Yan ang bilang ng baitang na dapat suungin pababa bago masilayan ang kagandahan ng Tinago Falls. Handa ka na ba sa hamon ng Tinago Falls? Kung ready ka na ay tara na at sabayan mo na kami. Per po to is po pandemic ko kasi wala pong makapasok dito kahit isa po. Opo. Kahit isa sa amin tour guide, wala pong makapasok dito. At saka itong daanan na to, nag-labor na lang po kami. Construction na lang po para makaduli na po. Dati ang anong daan dito? Kasi dati ma'am, lupa lang yung daanan dito. Tapos yung hawakan ma'am is bamboo po. Opo. Pag maulan, hindi pwede. Talagang nakahawak ka pa dito, Jerry. Ay baka ako'y So ilang minutes makababa? Like nasa 30 minutes sir, pag mabilis tayo. Pero pag nasa mabagal tayo, 15 minutes po. Ah? May hawak 30 yung minutes? bata, ay nagpapabigat ka pa sa kanina. Bakla mo. Ayan ha! Ay baka ako naman ay mapasingkarong. Okay. Go. Step no. Malaking tulong. Baka hiram ka na mamali. Kaya pa? Kayanin mo, ginusto mo yarn. Laban. May mga kailan sa baba? Wala pong Ano yan? dyan. Ano po yan, cottage po yan. Matatagpuan sa likod ng malalim na bangin ng Lanao del Norte, ang talon na ito ay angkop na pinangalan ng Tinago dahil ito ay nangangahulugang nakatago. Ang Tinago Falls ay isang sikat na destinasyon para sa swimming, cliff diving at picnic. Ang tubig ng falls ay nakakapreskong malamig at ang pool sa ilalim ng falls ay perpekto para sa paglalangoy. Sikat din ang cliff diving sa Tinago Falls, ngunit mahalagang maging maingat at tumalon lamang mula sa ligtas na lugar. Matapos ang aming panandaliang pag-e-enjoy sa falls ay oras na para sa panibagong hamon. Yan ay umakyat muli ng 355 baitang
para makabalik sa itaas. Konti na lang. Finish line na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. We survived the 355 steps. Hello po. Sir Sherwin, malapit na sa finish line. Ayan na. Ayan na. I survived. Gipaasa, giuyab, gifriendzone. Ano na, sir? Ayan, tapos na kami dito sa Tinagu Falls. And we survive 355 steps down to see the beautiful falls. And we are on to our next destination. Pagkatapos ng isang waterfalls ay puntahan naman natin ang isa pa. Halika at samahan nyo kami sa Mimbalot Falls. Isa lamang sa 39 na talon sa lungsod ang Mimbalot Falls. Ito ay bahagi ng Big 3 o ang Tourism Triangle kasama ang prestihiyosong Maria Cristina Falls at ang binisitan nating Tinagu Falls. Hindi tulad ng Maria Cristina Falls na nagsusupply ng kuryente sa probinsya, hindi pa masyadong maunlad ang Mimbalot Falls. Ngunit ito ay isa sa pinaka-accessible na talon sa Lanao del Norte. Ang magandang Mimbalot Falls ay dumadaloy sa landas ng malalaking bato na bumubuo ng mas maliliit na rivulet at maliliit na talon. Ang lugar na nasa ilalim kaagad ng mga talon ay maaaring maging lubhang mapanganib para sa paglangoy dahil sa malaking bato at malakas na puwersa ng mga cascades. Subalit, may mga mababaw na palanggana sa ibaba ng talon na perpekto para sa paglangoy. At bago tayo lumipad patungong Maynila ay bisitahin natin ang pinakasikat na makasaysayang palatandaan sa Iligan City, ang Makapagal Makaraeg Ancestral House. Ipinagmamalaki ng bahay ang mayamang kasaysayan at engrandeng estilo nito. Ngunit ang pagkakadeklara sa kanya bilang isang heritage house ng National Historical Institute ay napupuno ng pagkapuna at kontrobersiya. Ito ay tinuturing na unang bahay sa Pilipinas kung saan tumira ang dalawa sa pangulo ng bansa, si Diosdado Macapagal, ang ika-9 na pangulo ng Pilipinas, at ang kanyang anak na si Gloria Macapagal Arroyo, ang ika-14 na pangulo ng Pilipinas. Ang bahay ay itinayo noong 1950 at ito ay gawa sa kahoy at konkretong semento. Mula nang ito ay binigay ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ang pamahalaang lungsod ng Iligan ay nagsikap para sa pagpapanatili ng bahay na ito. Isang marker ng National Historical Institute ang nagpapahayag ng Makapagal Makaraeg Ancestral House bilang isang heritage house noong 2002. At may mga ilan nga na hindi lubos na kumbinsido na dapat igawad ang ganoong pagkilala. Inaangkin nila na hindi lamang doon nanirahan ang dating Pangulong Diosdado Macapagal, ngunit higit sa lahat hindi pa lumilipas ang 50 taong kinakailangan mula nang mamatay ang nasabing dating Pangulo ng Pilipinas. Ang pagbisita dito ay magbibigay sa iyo ng isang sulyap sa buhay ng isang dating Pangulo ng Pilipinas bago ang kanyang pamumuno. Mapapagtanto mo rin na minsan siyang isang ordinaryong bata na tinahak ang landas tungo sa tagumpay. Ang bahay na ito ay tiyak na magpapaalala sa iyo na bago ang lahat ng mga kontrobersiyang kinaharap ni Gloria, ang mga taon ng pagkabata at pagkadalaga niya ay maaaring katulad sa atin.